Magandang gabi po. Ngayon ang magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kung paanong binuhay na muli si Kristo, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ito ang gabi ng tagumpay ng Panginoon na itinuturing na ina ng lahat ng banal na magdamagang pagdiriwang. Ginaganap ngayon ang paghihintay ng simbahan para sa pagkabuhay ni Kristo na siyang ipinagdiriwang sa mga sakramento. Kaya't ang buong pagganap ng magdamagang pagdiriwang na ito ay dapat nangyayari kapag madilim na at magwawakas bago magbukang liwayway. Sa gabing ito, tayo ay maglalamay bilang paghahanda sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay upang mabuhay tayo sa bagong kaayusang ayon sa kalooban ng Ama. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito, na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo, mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayanan niya'y ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang, sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay, sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay. Maaasahan natin tayo'y makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso't natit isipan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Nabuhay na maguli, iba natin ang pamuli nitong ating kaligtasan. Maganap o sanlibutan sa maningning nating ilaw, si Kristo na walang maling ang pumarang sa dilim. Magalang Panginoon, ang buong sambayanan, sa kalwalhatian, lalawin ang iyong
sa kalangitan, ating puso at isipan, Diyos sa may pasalamatan, sa anak niyang nabuhay, sapagkat tapat siyang tunay, sa kanyang pananagutan, para sa kinabilangan niya na sambayanan. Magalang kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel at tatawid ko. Magalang kayong lahat na mapapala, naniligtas ang kapalit sa lupang Ngayon ang kapistahan, Yesu Kristong nagalay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan, sa minwa ng kasalanan, ang dating kalipinay, sa tubig pawang naparam, kalayang nakamtan. Magalak na lubos ang buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat ay mag-iwan, sa pangingling ni Jesucristo, sumagip sa sansinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos. Ngayon ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan, nabatis ng kabanalan, pagkat mula sa libingan, bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus naming mahal. Magalang kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel at tatawid ko. Mga kapatid, ngayon nasa malalati na magdamagang pagdiriwang na muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap ang iba't ibang yugto ng kasaysayan sa pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon niyang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sinugo,
upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa lahat. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y sumoy mo, tanayong mamuhin. Espiritu mo'y sumoy mo, tanayong mamuhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y sumoy mo, tanayong mamuhin. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y sumoy mo, tanayong mamuhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyoy, umaawit ng masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y sumoy mo, tanayong mamuhin. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Anupat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Espiritu mo'y sumoy mo, tanayong mamuhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha,
pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa. Panginooy, purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Ipagalob mong ang aming matatag na kalooban ay manaig, sa kasalalang nagbibigay balakid, sa aming marapat na sa iyong ligaya'y sumapit, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Ako ang Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na, ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas.
Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw na iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagalob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang mga karwahe." Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na nambalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila ay nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig.
Ng araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy ating ngayong awitan, sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayot kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy ating ngayong awitan, sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayot kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag, siya ang sa aking nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy Kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong. Ang lahat ng ito ay Kanyang linunod, pati na sasakyay Kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng ngalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob, ikaw poon maghahari magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon ay iyon nang idinulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan
sa pagtawid sa dagat bilang tagapaghiwatig ng nagaganap sa pagbibinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagalob mo ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang ng dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalataya na Israel, ang unang nagpamalas. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. taas-taasan kasamahan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabanal-banalang gabing ito ay pinaliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan si Jesus. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis sa libingan. Pinagharian sila na magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Dalawang salita. Ano ba ang pagkakaiba nito? Bihira nating gabitin ang dalawang salitang ito, pero ito'y may kinalaman sa pagdiriwang natin ngayon sa pagsapit ng gabi. Ang una ay ang salitang takip silim. Ano ba ang ibig sabihin ng takip silim? Pangalawang salita, bukang liwayway. Pag sinabi nating takip silim, ay ang paglubog ng araw. Ang liwanag ay tila hinahatak, pinapawi ng dilim ang liwanag. Nawawala ang liwanag, namamayani ang gabi. Ano naman ang bukang liwayway? Ito'y kabaligtaran ng takip silim. Kung ang takip silim ay inaagaw ng gabi ng dilim, ang bukang liwayway ay inaagaw, pinapawi ng liwanag. Kaya nga, ang buhay ng tao ay dalawa lang, naglalakbay sa dilim ng buhay. Ngunit dapat din tayong maglakbay tungo sa bukang liwayway. Sabi nga, walang malalim na gabi na hindi
sisikat ang umaga. Kaya nga ngayon, sa panahon ngayon, pagka lumulubog na ang araw, ano ang sinasabi natin? Stay at home. Huwag ka nang gagala pa. Manatili ka na lang sa bahay. Stay home. Alam niyo mga kapatid, ang buhay ng tao kapag tayo ay namumuhay, naglalakad sa dilim, wala tayong katiyakan. Ang buhay natin, hindi natin alam kung saan ang direksyon. Ang kasalanan ng tao ay tinutukoy ay kadiliman. Kaya naman, ang kasalanan ng tao ay dapat pawiin ng liwanag, ng grasya, ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Balik tanawin natin ang mga kasaysayan sa haba ng ating narinig na mga pagbasa mula sa aklat ng Henesis hanggang tayo nakarating sa aklat ng Exodus. Tingnan natin kung ano ba talaga ang nangyari ng pagtatakip silim. Sa gabing ito, ano ang merong pagdiriwang? Hindi ito dahil lamang kay Jesus, kundi may kinalaman ito sa kabuuan ng istorya ng kaligtasan ng tao. Alam niyo mga kapatid, sa aklat ng Exodus, doon niyo matatagpuan ang kasaysayan ng pagkaalipin ng mga Hebreyo. Inalipin sila ng 400 taon na naka-lockdown. Sipin po ninyo yan? Ang mga Hebreyo ay naging alipin ng paraon, ng mga taga-Ehipto. Sa loob ng 400 taon ay naging bilanggo, nakakulong, lockdown ng 400 years. Ngayon, tayo nga lang, nararanasan natin ito. At noong gabing iyon, sa madalit salita, ay may inutos ang Diyos kay Moises. Stay home. Bakit sila dapat manatili sa bahay? Meron silang dapat gawin sapagkat dito sa gabing ito nakipagtipan ang Diyos. Sa gabing ito'y magaganap ang isang himala. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga taga-Israel, mga Hebreyo, na pumatay sila ng isang kordero. Alam niyo ibig sabihin ng kordero? Ito po isang tupang malinis, walang batik. At anong gagawin nila sa gabing iyon? Papatayin nila ang kordero at kukuha sila ng dugo ng kordero, ang tupang walang batik. At ano ang kanilang gagawin? Siguro nabasa na niyo na yan. Pero mas maganda siguro kung balik tanawin natin ang nakaraan sapagkat may kaugnayan ito sa ipinagdiriwang natin sa gabing ito. Anong ginawa sa dugo ng kordero? Inutos ng Diyos. Sabihin mo sa kanila na magpatay sila ng kordero at ang dugo nito ay ipapahid sa hamba ng bawat pintuan, sapagkat sa gabing ding ito ay darating ang anghel ng kamatayan at papatayin ni Yahweh ang lahat ng matagpuan, madaanan ng anghel na walang dugo. Nung gabing yon, dumating ang anghel ng kamatayan
At ang makita ng anghel ang lahat ng nakapahid na dugo ng kordero. Nilampasan na ito. Iyakan, sigawan, sapagkat namatay ang lahat ng panganay na lalaki. Lahat ng panganay, hindi lang ang mga tao, kung hindi pati mga hayop ay namatay. Bilang palatandaan na itong gabing ito, ang dugo ng kordero ay magiging sagisag ng kalayaan ng Israel. Ito ang simulang gabing ito ay sinasabi ng Panginoon, laging aalalahanin sa salit-saling lahi. Kung sana, kung kayo may panahon, basahin niyo yung Exodus, 12 kapitulo. Nandoon yon. Na sa gabing ito, daraan ang anghel ng Panginoon at mapamatay ang mga panganay. At dito nagsimula ang kanilang kalayaan. Ngunit, hindi pa rito natapos. Sapagkat nang sila ay paalisin na ng paraon, maging malaya sila sa pagkaalipin, nagbago ang kanyang isip at pinatugi sila kasama ng mga sundalo ng mga karwahen, mga kabayo. Napakinggan natin sa pagbasa ng Exodus ngayong gabi. Napanood na siguro ninyo ang 10 utos, ang 10 Commandments. Nahati ang dagat. At sa tuyong lupa, naglakbay ang mga Hebreyo. At matapos silang makarating sa kanilang paroroonan, ay tinugid sila ng mga sundalo, ng mga kawal ni Paraon. Ngunit, ano ang sinabi ng Diyos? Moises, ilagay mo ang iyong tungkod sapagkat babalik sa dati ang nahawing tubig. Lockdown. Muling binalik ng Diyos ang nahating tubig at dito napatunayan ang kalayaan ng Israel. Mga kapatid, sa araw ding ito, mga kapatid, hindi tayo lang ipinagdiriwang ang kalayaan noon. Ngunit ano naman ang dulot ng pinagdiriwang natin ngayon? Si Jesus, ang bagong kordero. Kaya sinasabi natin, nahagi sa misa, bago tayo tumanggap ng komunyon, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Hindi na dugo ng kordero, kung hindi ang dugo ng anak ng Diyos ang siyang papawi sa pagkabilanggo sa kasalanan ng bawat tao. Mga kapatid, kung tayo ay hinugasan, tayo itinubos ng dugo ng anak ng Diyos, kumilos tayo ngayon bilang kawangis ni Kristo. Dati, laging sinasabi natin na tayo ay imahe ng Diyos. Mga kapatid, maging sino man tayo, ano man ang kalalagayan natin sa ating buhay, tayo ay napakahalaga sa Diyos. Sapagkat tayo'y imahin ng Diyos. Pero lalong itong pinalalim ni Kristo nang siya'y mag-alay ng kanyang sariling dugo. Hindi lang imahin ng Diyos ang tao, kung hindi imahin ni Kristo. Kaya nga naman,
makikita natin sa pagbasa kay San Pablo, makikita natin at tayo pala'y binigyan ng bagong pagkatao. Alam niyo mga kapatid, kung tayo binihisa na ng bagong pagkatao kay Kristong namatay at muling nabuhay para sa atin, bakit pa tayo babalik sa dating kinagawian natin? Iwanan natin ang dilim ng buhay natin. Ang taong naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay, lumalakad siya sa liwanag. Tinatanggap niya si Jesus na liwanag ng kanyang buhay. Nababago ang kanyang sarili. Iniiwan niya ang lahat ng dilim sa landas ng kanyang mga tinahak. Iniiwan niya ito, binabago niya ito, bagong pagkatao dahil kay Kristo. Hindi ba tayo pagka naliligo, tinatanggal natin ang ating lumang damit? Ang naligo po ba, ano ang kanyang isusuot? Susuot pa ba natin ang dati nating lumang damit na pinagpawisan, na dumihan, matapos nating linisan ang ating katawan? Pagkatapos isusuot natin ang lumang damit na ating pinagsinuot natin. Hindi. Anong gagawin natin? Susuot natin hindi ang luma. Susuot natin ang bagong damit. Kaya nga, sa bagong damit ay simbolo ng bagong pagkatao. Masdan nyo ang liwanag na nasa tabi ko. Kanina, nakikita ninyo nahati sa dalawang bahagi. Hindi nyo kami ganong makita sapagkat madilim. Yan ang buhay natin. Hindi natin nakikita ang bawat isa pag tayo'y madilim ang buhay natin. Pero nung sindihan at inawit ang papuri at ang haleluya, nakita natin ang liwanag, iba ang ating naramdaman. Naramdaman natin si Jesus sa puso natin ay hindi nakalagay, hindi nakalibing. Si Jesus na ipinako ay muling nabuhay. Kaya nga kanina ang pakiramdam ko, na-miss ko yung haleluya. Sa totoo lang, mula nung Ash Wednesday, ng pagpapahid ng abo, hindi na natin inawit ang haleluya. Pero ngayon sa gabing ito, ang buong simbahan ay masayang inaawit ang haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Haleluya, purihin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos at atin siyang pasalamatan. Sa gabing ito, pinalaya tayo sa ating kasalanan. Muling nabuksan ang paraiso na dating nasara, bunga ng kasalanan ng tao. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, binigyan tayo ng bagong pag-asa. Ano ang mensahe sa araw na ito? Anuman ang pagdurusa, paghihirap, pagtitiis na pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, lahat na yan ay may katapusan. Sa taong naniniwala sa Panginoon ay hindi nawawalan ng pag-asa. Naiinip tayo, alam ko, hanggang kailan ang COVID nito? Habang nadadagdagan, iniisip natin, hanggang kailan matatapos ito? Gaano man kahaba ng pagtitiis, darating din ang araw ng muling pagbabalik. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Si Jesus ay namatay, ngunit hindi na natiling namatay. Siya'y nabuhay para sa atin.
Sa inyo lahat, isang pagbati ang aming ipinararating sa inyo. Ang isang mabuting balita. Puro na lamang COVID ang ating naririnig sa balita. Ngunit ngayon, isang napakagandang balita para sa lahat. Ang ating pagtitiis ay mahahantong sa tagumpay ni Kristo sa muling pagkabuhay. Sa lahat sa inyo, isang maagang pagbati, pagsalubong sa muling pagkabuhay ni Kristo. Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid kong minamahal, hiligin natin sa nating makapangyarihan na marapati niyang basbasan itong tubig na iwibisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay. Ginugunita namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo itong tubig na iyong ginawa upang aming magamit para ang mga tanim ay madilig, para makapawi ng uhaws at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay iyong itinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong kagandahang loob sa tanan. Ginamit mo ito sa pagpapalaya sa kaalipinan ng iyong hinirang ng sambayanan. Habang sa disyerto'y sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamagitan ng tubig na itinalagang maging banal, ang anak mong mahal noong siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngayon iwiwisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain, ay magpahiwatig din nawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa Paskong ito ng pagkabuhay na iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas upang sumaway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa. Kayo ba ay sumasampalataya Opo, sumasampalataya kami. sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Kristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kaningningan ng banal na gabing ito, halinang lumuhog sa Panginoon na nagpakita ng kanyang kahangang-hangang ginawang pagliligtas sa sambayanan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristo. Ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos na inihatid na mapangligtas na tubig sa lupang pangako, upang ang kanilang buhay ay maging awit ng pagpupuri sa Panginoong nagtagumpay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng lahi at lipi na nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, upang sa kanila ay itanim ng Diyos ang nagkakaisang puso at diwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga inaapi at pinag-uusig, upang ang karahasan ay mapawi sa kanilang buhay at ang katwiran ng Diyos ang siyang yumabong at mamayani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong bininyagan sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, upang tahakin nila ang bagong buhay kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagkasakit dahil sa COVID-19 at sa mga doktor at frontliners na nag-aalaga sa kanila, upang ang mapagpagaling at mapag-adyang paghipon ng Diyos ay kanilang maranasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang tayo'y maging tapat sa ating pangako sa binyag at maging saksi na ang Panginoon ay buhay sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama ng bukal ng buhay, dinggin ang aming panalangin at itulot mo ang iyong espiritu ay lumukob sa tubig, ang siyang manahan sa aming puso at kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tawagin
Manalangin kayo Magsitayo mga po. kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang ang nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa pinagparang na Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa Magsiluhod po. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaalim nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papa Francisco ng iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis, at ang lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katolikong naggaling sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay amin iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos sa totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na totoo na namamalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging berhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian.
at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kaningain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan, sa ikapagpapatawad ng lahat nilang loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito na aming marapat na mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak at ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa Diyos, sa iyo Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kami mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo at ng iyong anak at ang aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel na lingkod at patapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa may inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon matanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, hinihiling namin iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa iyong dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan na dugo ng iyong anak ay pakinabangan namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos na iyong pagpapala sa tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon aming ipinagdarasal.
Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahingang sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw, kaya't pagidapatin mo rin kami ay makapamuhay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nila Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakunangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kalubong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilyang nakikigalak sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang minibigay ko sa inyo. Tunghayan mo
ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay naginawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristong muling nabuhay. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo, mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng Espiritu
magdasal sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas po ay may mahalagang pabatid po para sa lahat. Hindi na po matutuloy ang pag-ikot muli ng Santisimo at ng imahen ng muling pagkabuhay bilang pagtalima natin sa panawagan ng ating pamahalaan ng Enhanced Community Quarantine. Kaya po, sa inyong mga bahay, subaybayan po ninyo sa ating Facebook Live ang alas 8 umagang misa at alas 5 ng hapon misa para sa linggo ng pagkabuhay. Muli po, pinaabot po namin kasama po ang ating kora paroko at panauhing pari ang pagbati na maligayang linggo ng pagkabuhay po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay po sa ating Facebook Live, sa mga tagapagtangkilik po natin dyan simula po nung umpisa pa po ng Triduong ito, noong Huwebes Santo, kahapon at ngayon. At sa kadahilanan nga po, extended po ang Enhanced Community Quarantine. Sa mga susunod na linggo, ay ganun pa rin po ang oras ng ating mga misa linggo-linggo. Alas 8 ng umaga at alas 5 ng hapon. Salamat din po sa mga gumanap sa buong Triduong ito, sa mga choir, sa ating mga legom, sa ating mga seminarista at sakristan. Dadasin po natin ang Operatio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Sa dakilang kapestang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanyang nawang ipagsanggalang.
kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at mapaglingkuran. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es. Praesta quae sumus, et por eius genetricem virginem, Mariam perpetua capius, guardia vitae per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium manet semper nobiscum. Picture?